guys, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel na Yaris Garden. I-share ko po naman sa inyo kung paano yung maglagay ng bougainvillea sa mga kawapat na ganito. Ito yung ilalagay natin. Lalagay natin dito. Papakita ko sa inyo yung tamang paglalagay. Mamaya. At isi-share ko na rin po sa inyo kung paano natin mapapabulaklak agad yung mga bougainvillea natin kahit maliliit pa lang. Ganyan. Sasample ko sa inyo kung paano natin mapapabulaklak agad yan. Di ba? May bulaklak na nalalago. Unahin po natin ilagay ito. Ito kasi ginarap ko dito. Yan yung anlit ang puno, ginarap ko dito. Isa lang. Ay, lalagay ko na sa ganito para gumanda na siya, di ba? Laki ng puno niya, yan. Kaya lang dapat natin na matriman mamaya. Masyadong mahaba. Baka mabali. Triman ko lang nga ng konti. Baka kasi, alam niyo pagka grafted na ganito na bago pa lang, masyadong mahaba. Madali mabali, baka mabali sa pag-repat natin. Kaya putulan natin ng konti. Konti lang, ito lang mga dulo. Baka kakapanghinayang pero dapat talaga putulan. Para lumago na din siya. Riripat nyo na talaga ito eh. Kaya siyempre, grafted na ito. Papakita ko na sa inyo paano gagawin ko. Sabi ko lang ito, tatamaan. Number 1, tatapikin muna natin ganyan. Para tayong nagpapatulog ng baby. Mas malakas lang ito. Yung kapatulog tayo ng matanda. Kasi nakatikit ito, mahirap tanggalin. Ganyan nilang natin ang konti. Ngayon, hawakan natin dito. Sa puno, iipitin natin ang kamay natin dito. Kung pwede na. O, pwede na. Ayan. Hindi po ba mas mataas ito? Ay, sakto lang pala. Pero ganito gagawin natin. Papagandahin natin kasi ito pang bonsai na. Tatanggalin mo natin yung lupa dito. Hindi na masayalan ito kasi ito hindi na yung baby na bougainvillea to. Papagandahin lang natin. Lalabasin lang natin yung medyo ugat niya. Ayan, may malaki ugat para bang bonsai natin. Dito lang sa ibabaw. Lalabas ako ng konti natin yung ugat niya. Para magandang tingnan, di ba? Ito, hindi maglalantay ito. Kasi dito lang naman natin sa ibabaw, babawasan ng konti. Ayan. Ngayon, lalagyan natin sa ilalim niya ng raisal. Pagka raisal yung sa ilalim na ganito, hindi siya ano natin ito, mga lupa na to, di ba? Nalagyan natin ng raisal sa ilalim para mabilis bumaba yung tubig. Hindi siya mamamahay. Konti lang. Tatas lang natin ng konti ito. Di pa. Testing muna natin. Yan, tama-tama, di ba? Sabi sa bougainvillea pagka ganito nakakawapat, maganda kung medyo lumalabas-labas yung ugat niya. Ito. Ayan yung ugat niya.
Kunti lang naman, di lang masyado. Eh ano, hanggang nagtatagal yan, nahuhugasan yan. Lalabas na siya. Lagyan natin ng lupa. Tayo lang natin. Medyo tagilid, di ba? Eh pagka yung mga bougainvillea natin eh, binubonsai din natin yan. Ito parang nakuberan, pero pag nadiligan yan, lalabas na yung ugat yan. Tanggalin ko lang ito. Isa lang yung nakagrap ko. Yung kasi pagka ganito, huwag natin masyadong papalaguin kasi ano, napahabain ito. Kung minsan may nababali dito eh. Pagka yung malakas yung pandilig mo, kagaya sa akin hose, na diuno yung pandilig ko dito eh. Pagka nahangin, o kaya may nagdaan na bata, ay sumabit sa damit, ay bali ito. Pero pagka sa umpisa lang naman yon, pagka yun naman na matagal na, ay matibay na. Parang original na. Ay, ayos na, di ba? Diligan natin. Ay, lumalabas na yung ugat niya. Gandang tingnan. Hanggang na matagal yan, tumatanda yan, nagtatagal dito. Kasi bonsai pot na to. Marami na ugat na nakalabas dyan. Ang ganda ng tingnan. Malalaki na yung mga ugat niya pagkakuan. Tagal. Hindi po ba okay na? O ayan, may music pa tayo. Dumadaan yung mga kandidato. Ganda na. Pagka ganito, dapat lang ano, lalagay natin sa may stand na ganito. May kandidato eh. Ay nako. Di ba maganda na, bonsai na. Ito, hindi na natin masyado papatasin ito. Papaluwangin lang natin dito. Pero yung pataas niya, konti lang. Pabilog lang natin na ganyan. Parang ganito rin. Kasi ito, ngayon pala nag-upisang mamulaklakan, ha? Silver. Eh, ilang araw pa ito, puno na rin ang bulaklak. Mababala yung stand niya kasi kinuha ko doon sa mga nakalinya ko doon, naka-display. Diyan ko lang siya nilagay. Pero mataas ang pang niya, stand niya, lagay dito. Diba? Okay na. Ganun lang ang pagre-repat. Sa mga bonsai pot. Ngayon, dito naman tayo. Kunting share ko lang sa inyo na kung paano natin mapapabulaklak kahit maliliit pa lang na ganito. Diba? Ganda ng bulaklak, oh. Ito, tinitrim ko din. Na-trim na yung mga yan. Kaya hindi siya humahapay. Ito yung example ko sa inyo kung paano natin mapapabulaklak ito. Kung gusto natin papalakihin pa, ibang abono. Pero pagka ganito, medyo hindi naman masyadong baby na to. Talagang medyo hindi naman bagong tanim, may edad na, di ba? Kanya. Tagal na siya. Hindi yung mga bagong ano. Pwede na natin pabulaklakin ito, kagaya dito. Lalagyan po natin ng ano, abono.
konti-konti lang. Papakita ko sa inyo kung paano paglalagay. Napansin nyo ito, ano, ngayon lang ako nakabili ng ganito. Kasi may dati na triple 14 to eh. Na brown saka white. Ito masyadong brown, no? Di ba? Baka kung makabili kayo, sabihin nyo iba. Triple 14 pa rin. Kasi itong triple 14, ganito talaga. Pero iba-iba yung kulay niya. Minsan white, minsan na brown. Kasi ano, pare ito, sobrang brown na to, di ba? Parang halos nagbablock na. No? Saka granule siya, malalaki din kahit sa mga triple 4, ay sa mga ibang abono na urea, sulfate, mga pino yon. Pwede natin lagyan na ito, ilang butil lang. Basta wag lang yung baby na bougainvillea. Yung medyo ganito na. Talagang pwede nang mamulaklak. Gaya dito. Lagyan natin na ilang butil, gaganyanin lang natin. Oh. Dalawang side lang. Kita nyo, isang ipit lang na ganyan. Oh. Dalawang side lang, ganyan lang. Hindi na mapansin eh, magbablock na siya. Basta inipit nyo ng kamay nyo, mga ilang butil lang yan. Lalayan nyo lang dyan sa gilid. Huwag nyo masyadong dadamihan. Mas maganda yung kulang kaysa dun sa sobra. Ganyan lang ginagawa ko, napapabulak-bulak ko ito mga ito. Konti lang. Basta wag lang yung masyado baby. Yung batang-bata pa. Medyo ito medyo na ito. Matagal na ito. Hindi mapansin. Hindi makita. Dapat ang diligan natin ng diligan na natin. Mapapabulaklak natin kahit maliliit pa lang basta ganito. Yung medyo huwag laman baby. Medyo matagal na rin. Ito kahit na medyo marami ang tubig. Kasi hindi naman agad-agad na malulusaw ito, dahan-dahan lang. Kahit basahin nyo ng gusto, okay lang para mababad siya. Yan lang. Pala isa, ito yung lito, nag-umpisa na siya mamulaklak. Ang liit pa lang ito. Ano yung ano yan, 20 days hanggang 30 days, may bulaklak na yan, marami ng bulaklak. Lalo ngayon Tagaraw, madali mo bulaklak mga bougainvillea. Sabi natin dito. Ito yung makita nyo. Pero hindi naman yung baby Kita nyo. Daming bulaklak. O ganun lang po ang gagawin ninyo. Yung pagre-repat na kita nyo, napansin nyo. Ganun lang. Kung medyo yung bougainvillea ninyo galing sa malaking pot, kagaya nung sa akin, malaking pot yun eh. Timba pot yun na malaki. Pwede nyo bawasan ng lupa. Bawasan nyo sa medyo ibabaw para lumabas yung mga ugat-ugat niya. Magkaganyan. Maingat lang. Pero pag matagal na, yung matagal na yung bougainvillea nyo, hindi na maselan yan. Ang maselan lang yung mga maliliit. At yung nasabi ko, para makapagpapulaklak tayo ng mga maliliit na yung bougainvillea, pwede natin nabunuhan ng complete. Pero konti-konti lang. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy ng panonood nyo ng mga video ko. Yung mga datihan, maraming salamat sa inyo. Yung mga baguhan naman, ngayon pa lang nakapanood ng video ko. Please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod video. Bye-bye.